Woohoo! It's another gala series tayo mga Ben. For sure, curious ka kung saan ang rampa for today's video. Siyempre, sa West City. Hindi nga. Huwi ka dyan. Oo nga mga sis. At doon nga tayo ay mamamalengke. Charot. At siyempre, umagang kay ganda na naman dito sa West City. At dito nga tayo nag-stop over. Mahaba daw kasi ang biyahe. Sabi ng tour guide. Sabi, kaya yan. Need na muna natin ng another ng pagkising ng brain cells. At dite nga tayo nag-try ng isang iced coconut coffee. In fair ha, lasang-lasa ang coco flakes. At tingnan mo naman ang ambience. Opa. Oh, for sure, nagtataka ka sis. Ano nga bang meron sa West City? Actually, ako din sis eh. Pares tayo. Di ko din knows. Kaya, it's a tie. Bigla lang ako napasama dito pagising ko. Charot. Ay, oo. Wait. So ito, ang chika kasing ng tour guide, ang We ay located sa Central Vietnam at itong city ito ang tinatawag na former imperial capital ng Vietnam nung panahon ng Nguyen Dynasty. Kaya dito natin may kita yung mga emperor tomb, historical temples, in short mga sis, mga historical sites na very remarkable sa history ng Vietnam. Ganun. So ang chika pa nga mga be, ngayong nandito na tayo mismo sa loob ng We Historic Citadel kung saan dito nga masasite itong palasyo na ito kung saan naninirahan ang imperial family na una nga daw ginawa na so long time ago na noong 1804 sa panahon pa ni Emperor Gialong. Kaya pala it's too long, char. At syempre, ang nakakalokang chismis pa nga dito sa bahay ni Kuya, char. Sa palasyo na ito, since dito nga naninirahan ng imperial family ni Emperor Gialong, ay syempre, dito din daw naninirahan yung mga tinatawag na concubines ni Emperor o yung mga kinakasamang mga babae. And mind you, may halos 500 na babae lang naman daw ang meron itong si Kuya. Aba, ang tulis! Pantakin mo, halos 500 na kabit sa iisang palasyo. Ay, bongga. Pero syempre, ganun naman yata talaga nung unang panahon kung saan yung mga matataas na mga namumuno ay kailangan magparami ng lahi. Para nga daw, the more the merrier ka nga. Charot. Pero para rin daw, continuous pa rin daw yung royal blood na namumuno daw dapat sa kanilang angkan. So ayan, binusog nga tayo sa chismis. Then why not lasapin ang ating foodang sa West City? At yun nga, after natin sa bahay ni Kuya. Char. So ayun nga, at nagpatumbling tayo dito sa Tianmu Pagoda na may meaning na Temple of the Celestial Lady na may iba din ang tawag dito ay ang sinasabi nilang Linmu Temple. Actually, ang temple daw na to ay punong-puno daw ng mahiwagang istorya dahil dito daw itinayo base sa utos ng isang celestial lady. Ay, wow! In fairness may pagka-fantasera palang nagaganap dito sa lugar. At dito nga sa lugar na ito nakatira yung mga kumpare nating monghe na nakasuot na brown. So ito mga sis, usually open nga sila dito everyday from 8 to 6 p.m. sa mga gustong makakita ng buong lugar. At ito ay very open nga sa mga bisita dahil usually very free. Open sa lahat ng mga gustong magpunta dito at hindi nga kailangan na anumang entrance fee. Bongga. So ang sunod natin na rampa ay itong tinatawag nilang Mausoleo ni Emperor Kaidin kung saan dito na mismo nakahimlay ang mga labi ng ating emperor na may nakakaintriga daw na disenyo dahil napaka-unique daw kasi ng pagkakagawa. At base sa storya, ito si Emperor Kaidin, siya daw ay yung 12 emperor ng Nguyen Dynasty. So after ng kanyang gawad parangal, ng kanyang coronation as an emperor, siya ka pinatayo nga itong Hue Historic Citadel at siya nga lang daw yung last king para mag-build ng kanyang sariling mausoleo. Yung design is a mix of Vietnamese at Western style architecture at kita mo naman, diba?
Oh, the ceiling is giving so much dragons. And the wall design are so detailed. And yung emperor statue is giving so gold, ha? So ayan, after nga natin lumarga at kamustahin ang bahay ni Kuya, ay balik na nga tayo muli sa Danang. At syempre, dahil nalalabi na ang mga natitirang araw natin sa Danang, ay lubos-lubusin na nga natin mga sis at itry mag-afam hunting dito sa Mikey Beach. But in fairness, ha, a city life plus a beach on the side is giving so hype of a lifestyle. Kumbaga, plakado, it's giving a Malaborahay na mala white sand beach but in Roja City, Manila. But not to compare Danang, of course. Danang is a different thing. So, ang daming mga afam na usually mga bystanders here at yung mga iba-ibang laing afam na nagsuswim. Actually, napakahaba ng beach na ito at samu-saring mga activities ang pwede mo ngang magawa dito. At ang chika, ha, ang sabi, one of the most attractive beaches daw on the planet ito. Di wow. O ayan, so ang nagmuni-muni na nga muna tayo sa buong lugar. Then why not try kaya muna natin mag-hang out for the place na pwede tayo makapag-chillax while sipping an iced coconut coffee as one of the most famous coffee nga dito sa Danang. Napakasarap nga naman kasi talaga ng mga kape nila dito. Talagang iba-ibang mga flavor ang ibibigay sa'yo. Not just only one flavor, kundi ang dami mga flavors. Kumbaga, sa coffee pa lang, ang dami mo ng pagpipilian. So, habang sarap na sarap tayo, tumambay lang mga sis at mag-moment lang sa Getly habang ine-enjoy ang panonood sa mga ganap ng mga afam sa paligid. Aba, hindi ko na mamalayan at lumalalim na pala ang gabi. So, naisip ko ay magpalaboy-laboy na nga muna tayo para i-discover ano pa bang meron dito at mga ganap na pwede din natin gawin. Napansin ko kasi parang buhay na buhay ang turismo talaga dito sa Danang, ha. Kasi isipin mo, even just a small town, ang daming mga businesses na mga alive at night. And then mga alam mo ba, while looking for some bars at kung saan tayo magdi-dinner, aba, in fairness, ha, ang dami din palang mga pangyayaring nagaganap dito sa mga bawat kanto ng Danang. Actually, ang sarap nga din mag-try ng mga massages at spa nila dito. Kasi kung feeling mo sobrang na-overwhelm ka na sa paghapong mga lakalakarin at ilang araw na pa-aura-aura sa daan, and then why not, deserve natin ang ipamper ang mga sarili, te. Sa mga nakikita ko, meron sila dito mga massages na start for 300 Vietnamese dong or 615 peso. Ay, pwede na din for a 1 hour full body massage nga. O ayan, so lumapang muna tayo after natin napagod sa palakad-lakad at palaboy-laboy sa daan. At dito nga tayo napadpad sa very cozy na restaurant na ito at feeling ko ang very generous ng serving nila. At nag-crave talaga ako dito sa stir-fried noodle nila. At syempre, ang favorite kong bansya. Ayan nga mga sis, at nakatapos na nga tayo sa ating dinner. And habang busog pa nga ang lola mo, syempre samahan nyo naman muna ako na mag-night walk. So dahil nga mga sis, we only have a few days left sa Danang, ay ba, sinulit ko talaga ang magpalaboy-laboy dito sa gabi para magmuni-muni ba at enjoy ng bongga ang lugar at magpalakad-lakad na din sa daan. At dito nga ay natagpuan natin itong Kong Cafe na very famous local coffee ng Vietnam. Kumbaga, kung meron nga mga Starbucks sa iba-ibang lugar, of course, ito ang local version nila. Ang ganda naman kasi ng ambience ng kapihang ito. Talagang mapapatambay ka ng malala. At hindi lang yan, ha, sa masasarap na kape nila, of course. So, kinaumagahan nga, syempre, need natin mamili ng mga ilang pampasalubong. So, dumayo nga tayo dito sa Han Market na isa sa mga pinakamurang tiyangge, mga sis na bilihan ng mga pampasalubong. Kaya pagpasok mo pa lang, ay die, siguradong sasambahin ka na ng mga tindera para makabili ka sa kanila at syempre pwede pa makatawad yan, ha. At dahil sa pagod nga sa pakikipagbardagulan sa mga tindera, ayan, isang avocado ice cream smoothie na may real bits of coconut flakes ang ating trinay. Sarap. Alam mo, pag ito ang natikman mo, siguradong matatakam ka. Grabe. At tapos ito nga, nadaanan natin itong Danang Cathedral na very pink na pink. At syempre, ito nga, lapang ulit ng stir-fried noodles at spring rolls sa may kanto at may refreshing BJ on the side. Diba? Sarap-sarap. So, nung hapon din yung mga sis, after natin magwaldas ng Anda for a shopping at mag-food trip sa mga kanto ng Han Market, ay ito nga, nagpala-desisyon na muna ako na gumala malapit sa Han Market. At
dito nga, ay, ang dami nilang mga pasyalan at mga parks ha. At syempre, ito ay very appealing nga naman sa mga local at mga turistang AFAM. Ay, may mga ganito palang mga ganap dahil ang dami palang mga lugar na pwede mo pang mapasyalan dito mismo sa syudad ng Danang. At syempre, may pa-closer look tayo sa Dragon Bridge na napakahaba. Tingnan mo naman. So, ito nga araw nito mga sis ay parang wala na yata akong ginawa kundi ang kumain ng kumain at tumambay kung saan saan. Libot dito, picture doon, lamon dito, at mag-enjoy, mag-sightseeing sa buong lugar. Actually, nagpalaboy-laboy lang ako kung saan saan. At dahil dito, ito na nga yung huli kong gabi sa Danang, ay nilubos-lubos ko na nga talaga ang oras ko sa pagbabad sa kalsada and to meet yung mga local and foreign guests. In fairness, ang friendly naman nila ha. So ito nga sinubukan natin ang masarap na sabaw na nabili ko dito sa may kanto ng Sontra Market. Hindi, todo na talaga to. So, walwala to the max all night long dito nga sa Danang. At party-party na nga ang peg natin mga sis. At syempre, need natin makimingle sa mga AFAM dahil sa AFAM, sagot sa kahirapan. Charot! Actually, grabe, what a night. Actually, party ang mga fam. Todo eksena talaga sa dance floor. Ayan, after the last night party nga mga sis, what a beautiful morning here in Danang Beach. Actually, while we are waiting na nga lang for our time to fly back, ay muli nga natin lasapit ng mga masasarap na mga kape at mga nakakatakam na mga bread and desserts dito. Actually, hindi nga ako masyado na mahilig sa mga sweet but oh my, who am I to resist sa mga colorful cakes at mga appetizing designs ng mga bread ay parang nakakatakam na talaga. Parang lahat yata ng mga ito ay gusto natin matry pero shucks, oh my, kailangan natin mag-diet no. So ayan na nga mga sis, dito na nga nagtatapos ang ating gala series sa Danang, but hope to see you sa mga next travel adventures natin ha. So you can comment and subscribe or like my video kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng adventure. So see you ulit mga be. Sana makita-kita tayo muli. See you for our next travel adventure. Salamat. Thank you for watching ulit. Bye!